Okay, ka-chicken farming, kabisado nyo pa ba yung feeding program na ibinahagi ko sa inyo ilang taon na nakakaraan? Yung feeding program para sa mga heritage chicken kagaya ng Rhode Island Red, Black Australorp o kaya Barred Plymouth Rock. Kabisado nyo pa ba? Sa ulado nyo pa ba? Kasi may nag-follow up question dun sa video na yon at ang tanong niya sa akin ganito. Galing kay Roland, ano ba to? Roland's Boy TV. Itong comment niya. Halimbawa, 10 pieces na sisiu, paano kung mahina kumain ang isa at malakas kumain ang isa? Paano natin ma-maintain ang pagkain nila? Valid concern yun, no? Kung ang mga manok mo ay magkakasama, hindi sila solo, may kanya-kanyang kwarto, may kanya-kanyang partition. Pwede naman yung may kanya-kanyang partition pero magastos yun, di ba? Kung isang daang piraso manok mo, alang 100 partition meron ka. Kung hindi mo problema ang pagpapagawa ng partition nila, no problem talaga. Karamihan naman sa atin, ayaw gawin yon dahil magastos, no? So, anong gagawin sa ganong sitwasyon? So, alam naman natin na pagdating doon sa Rhode Island Red, Barred Plymouth Rock at saka Black Australorp, nag-uumpisa yan sa 15 grams per head per day sa unang linggo. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 88, 90, 92, 95, 100, 110 grams per head per day. Yung mga pinagbabanggit kong mga numero, yan ang pagkain nila per head per day for that particular week. So, kailangan memoryado nyo yan. Para hindi kayo nalilito kung gaano ba karami ang pagkain ng manok na ito. 90 grams na ba to o 70 grams pa rin? Hindi kasi maganda yung hindi kasi maganda yung underfed. Alam naman natin na pwede silang maging stunted or mabansot kapag underfed sila. At hindi rin maganda yung overfed sila. Kahit pa sabihin natin hindi natin problema ang pambili ng feeds. Bakit? Kapag in-overfeeding natin yan at nagne-negosyo tayo, yung kalabisan sa pinapakain natin sa kanila ay kabawasan doon sa ating kita. At kung sila naman ay nangingitlog na, laying na sila, pwedeng makasama sa kanila yung pagiging obese. Halimbawa, yung babaeng manok, imbes na 2 kilos pababa lang siya, naging 2.5 or 2 and 3/4 kilograms na. That could be detrimental doon sa kanyang buhay, hindi lang sa kalusugan, dahil pwedeng mabasagan siya ng itlog, no? O kaya lumabas yung kanyang vent, no? O kaya yung vent niya, no? Magkaroon tayo ng prolapse na tinatawag. So, balikan ko yung tanong ni Roland's Boy TV. Gets naman niya na sa bawat edad ng manok relatibo sa kanyang edad, kung pang ilang week na siya, alam niya kung ilang gramo per head per day. Ang tanong niya ngayon ay nasa isang partition, 10 ang sisiu, yung isa mahina, yung isa naman talagang matakaw, no? So anong gagawin? Paano daw makakasiguro ngayon na lahat sila ay nakakain yung per head per day, no? Grams per head per day na binanggit ko dun sa video. Kapag sama-sama sila at wala tayong ginawa na remedyo, talagang hindi natin masosolusyonan yun at magpapatuloy yung pagiging underfed nung mahinang kumain at pagiging overfed nung isang malakas talagang kumain. So ang remedyo dyan, kapag naobserbahan natin, ihiwalay natin yung mahinang kumain. Yung mahinang kumain, wag yung malakas kumain, no? Kasi baka naman hiniwalay mo yung malakas kumain, tapos iniwan mo yung mahinang kumain, baka matatalo pa yan nung 8 na iba pa nilang kasamahan, no? So yung mahina ang ihihiwalay natin. May mga hayop talaga na na shy feeder. Lalo na kung maliliit sila, no? Mas maliit sila kaysa doon sa mga ibang miyembro ng flock natin. So, ihiwalay natin yon. Una, timbangin mo muna
No? Kasi bakit mo kailangan timbangin? Bakit hindi pa ba sapat yung ihiwalay na lang yung mahinang kumaing manok? Hindi sapat yon dahil gusto nating malaman muna kung meron ba tayong hinahabol na timbang nung mahinang kumain na manok. Sisiw man yan o may edad na. Bakit kailangan malaman ang kanyang timbang? Dahil kung underweight siya, no, yung halimbawa edad niya ay 20-week-old na pero ang timbang niya ay 1.2 kilograms pa rin na dapat 1.5 pasalong na yan. So meron tayong hahabuling 300 grams na timbang. So kapag alam natin hinahabol natin yung timbang niya, medyo magpapasobra tayo versus doon sa grams per head per day na itinuro ko sa inyo doon sa isang video. Magpalabis tayo ng kaunti. And then titimbangin natin yan muli after 1 week or 7 days. Tingnan natin kung ilang grams pa ang diferensya doon sa dapat niyang timbang. Para alam natin kung magpapasobra pa ba tayo ng kaunti sa ikalawang linggo niya. So yun ang logic nun kung bakit kailangan muna siyang itimbang at hindi lang ihiwalay. Now, kung tinimbang natin siya at umapak yung kanyang timbang doon sa dapat niyang timbang talaga, hindi natin kailangan magpasobra or magpalabis sa ipinapakain sa kanya. Araw-araw, relatibo doon sa number of grams or dami ng kanyang pagkain per head per day doon sa tinuro ko sa kabilang video. No? So, ngayon, let's say napalakas na natin kumain, yung hiniwalay nating mahinang kumain. Naobserbahan natin na unlike before, ngayon talagang sunggab, kung sa sunggab yung pagkain niya, yung manner of eating niya, no? Hindi katulad dati, malamya siyang kumain, nagpapaubaya doon sa iba, hinahayaang masingitan siya, pero ngayon wala siyang pake, talagang kakain siya, no? At kahit solo na lang niya yung kulungan, talagang akala mo may nakikipag-agawan pa sa kanya. So once na naobserbahan na natin na naging aggressive feeder na siya, ibalik natin siya doon sa kanyang dating flock, dating grupo. Now, kapag binalik natin siya doon, wag nating i-assume na ay okay na yan. Nung nakahiwalay yan swapang na swapo, matakaw na matakaw. Ngayong ibinalik ko, ganun pa rin yan sigurado. No, don't assume. Kasi maaaring nandun pa rin yung trauma doon sa manok na halimbawa, kaya pala siya naging shy feeder dahil may nambubuli sa kanya, tinutuka siya, So baka nandun pa rin sa memory niya yon. So kailangan siyang obserbahan. Kapag ibinalik siya sa grupo, obserbahan pa rin ng ilang araw. Kapag nakita natin na hindi na siya shy feeder, di case solve tayo pagka ganon. No? So ganun ang ginagawa kapag if ang concern natin ay sa X number of chicks or chickens na pinapakain ay mayroong Y number of chicks na matakaw and Z number of chicks na malamya kung kumain, hiwalay natin yung mga mababagal, malamya at mahiyain kung kumain, and then timbangin sila. Yung kung kulang ang timbang nila, magpalabis ng kaunti sa daily feed intake nila. Kung okay naman ang timbang sa dapat nilang weight, as is tayo dun sa feeding program. And then testingin for 1, 2, or 3 weeks hanggang sa maobserbahan natin na nagiging aggressive feeder na sila. And then ibalik sila doon sa dati nilang grupo. No? Bakit sila bakit ko nire-recommend ibalik pa rin sila? Bakit hindi na lang hayaang nakabukod na lang sila? Total naumpisan na rin naman, nakabukod siya. All the way na, di ba? Hindi. Gusto ko pa rin na ibalik siya. Kung mga manok ito, kailangan pa rin ibalik siya doon. Bakit? Dagdag trabaho yung iba-ibang lugar pinupuntahan mo di ba? Baka maobliga ka pang magsabit ng bumbilya doon sa lugar kung saan mo siya hiniwalay. Dagdag gastos yun sa sa kuryente. Imbes na ganito na lang ang bilang ng mga drinkers at feeders na nililinisan mo everyday, baka madagdagan dahil hiniwalay mo nga siya. Kailangan may sarili siyang feeder and drinker doon. Tapos meron ka pang extra partition or kulungan na kailangan linisin o walisan daily, di ba? So yun ang reason doon bakit mas practical na ibalik siya to test kung okay na siya sa pagiging aggressive sa pagkain at kung hindi na siya nagpapahuli. Okay? So sa mga gustong matutunan yung buong programa ko sa pag-aalaga ng manok, nandiyan na sa description ng video na to yung link sa aking chicken farming seminar. Sa mga gusto naman na
bumili ng Rhode Island Red, Barred Plymouth Rock, Black Australorp at iba pang klase ng manok. I think meron na akong mahigit 10 klase ng manok. Tingnan na lang ninyo sa description ng video na to. Nandyan na lahat ng mga links. Or dumiretso na lang kaya kayo sa website alphaadventure.com. Click nyo yung animals, click nyo yung chickens at nakalista na lahat doon. Tingnan nyo yung presyo kung alin doon ang napupusuan nyo. Umorder kayo and then ihahanda ko yung mga manok ninyo. Okay? Sa mga gusto naman na naghahanap ng end-to-end livestock farm development service, as in yung kami na ang maghahanap ng farm lot, ng lupa, kami na bibili doon, kami na magtatayo ng mga buildings, facilities, kami na maglalagay ng mga alagang hayop na gusto nyong alagaan na meron din ako, at ako na rin ang magko-conduct ng training, as in from nothing to something, end-to-end yan. Kasi yan, bubuuin, no? Bubuuin ko from nothing nga. Magkakaroon bigla ng isang farm. We already have that service. So, punta lang kayo dyan sa alphaadventure.com sa website. Click nyo yung services and then click nyo yung Farm 360. Bakit Farm 360 ang tinawag ko? Kasi sakop niyang buo yung bilog 360 degrees. End-to-end siya no? Wala ka nang kailangang ipasubcon sa iba. Cargo ko na lahat yun. No? Pasok na lahat sa service yun. So gusto nyo magpagawa ng farm, as in farm talaga, you can avail of that service. I-fill out nyo lang yung form na yun para makuha ko yung detalye ninyo and para makapag-propose ako ng plano na tailored fit sa gusto ninyo at hindi sa gusto ko. Okay? So, by the way, sa Tarlac City muna, hindi lang Tarlac City, kundi buong Tarlac Province muna yung mga target kong lupain na pagtatayo ng farm. For a start, para na monitor ko dahil relatively new ang service na to. So, dito muna sa Tarlac Province and then kapag as days go by, for sure mag-expand si Alpha Adventure Farm sa Farm 360 na service na to outside the peripheries of the Tarlac Province. Even outside Luzon, for sure. Okay? So, nandyan na sa description ng video yung mga links na yan. So, this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.